Ang mga kwento ng aswang, manananggal, duwende, kapre, maligno, at engkanto ay bahagi na ng kulturang Pilipino mula pa noong unang panahon. Isa sa mga paniniwala ay ang misteryosong pagkawala ng tao na isinasangkot sa pagdukot ng mga engkanto, paniniwalang kahalintulad ng kamikakushi o abduction by God sa Japanese mythology. Isang halimbawa ng ganitong kaso ay ang pagkawala ng dalawang dalagang estudyante noong 1996. Ang kasong ito ay nakilala bilang Chubuno Spa Case na gumimbal sa publiko at naging sentro ng mga espekulasyon sa nakalipas na mahigit 2 dekada. Noong taong iyon, 26 na taong gulang na estudyante mula sa isang local high school sa Himi City, Toyama Prefecture, sina Megumi Yashiki at Narumi Takumi, ang naiulat na nawawala. Ayon sa mga nakakakilala sa kanila, masayahin at palakaibigan ang magkaibigan. Pareho rin silang may matinding interes sa okultismo at mga kababalaghan. Noong Mayo ng taong iyon, nabalitaan nila ang tungkol sa Chubuno Hotel, isang abandonadong gusali na kilalang destinasyon ng mga mahilig sa ghost hunting. Dahil sa mga ulat ng kababalaghan sa lugar, napagdesisyunan ni Megumi at Narumi na subukan ang tinatawag na Kimodameshi o Courage Test, isang tradisyonal na laro sa Japan kung saan sinusubok ang tapang ng mga kalahok sa pamamagitan ng pagharap sa mga laro na may kinalaman sa kababalaghan. Kadalasan, ang Courage Test ay ginagawa tuwing gabi at sa mga lugar na may kasaysayan ng kababalaghan. Noong 5 ng Mayo, bandang 9:00 ng gabi, dumaan sina Megumi at Narumi Takumi sa isang supermarket kung saan nagtatrabaho ang kanilang mga magulang. Doon sila nagpaalam at bumili ng baterya at flashlight bilang paghahanda sa kanilang ghost hunting. Maliban sa kanilang dalawa, may isa pa silang kaibigang inimbitahan, ngunit tumanggi itong sumama. Ayon sa mga hindi nakumpirmang ulat, bandang 10:00 ng gabi ay huling nakita ang dalawa sa Kayomaru Park na may kinakausap umanong ilang tao. Hanggang ngayon, hindi pa rin natukoy kung sino ang mga ito. May hinala na isa sa mga kausap nila ay ang kaibigan na nag-imbita sa kanila patungo sa Chubuno Hotel. Ayon sa investigasyon, huling nakita ang kanilang kotse na bumabaybay sa national route patungong bayan ng Uozu. Kinumpirma rin ng kanilang pamilya na nakatanggap sila ng mensahe mula sa pager ng isa sa mga dalaga na nagsasabing ligtas silang nakarating sa Uozu. Noon, ang pager, na kilala rin bilang beeper, ay karaniwang ginagamit sa pagpapadala ng maikling mensahe bago pa man naging uso ang mga smartphone. Lingid sa kaalaman ng kanilang pamilya, iyon na pala ang huling mensaheng matatanggap nila mula kina Megumi at Narumi. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi agad nag-alala ang pamilya ni Megumi at Narumi. Akala nila baka abala lang ang dalawa at nag-e-enjoy pa sa kanilang lakad. Ngunit makalipas ang 2 araw, nagsimula na silang kabahan dahil hindi raw gawain ng kanilang mga anak ang hindi magparamdam ng matagal. Dahil dito, agad silang nagtungo sa mga pulis para i-report ang pagkawala ng dalawa. Sa kasamaang palad, holiday sa Japan, noong panahong iyon, kaya naging mabagal ang takbo ng investigasyon. Mas lalo pang naging mahirap ang kaso dahil sa mahigpit na privacy law ng Japan, hindi basta maaaring isapubliko ang mga pangalan ng mga menor de edad. Dahil dito, halos 1 taon ang lumipas bago opisyal na inilabas sa publiko ang mga pangalan ni Megumi at Narumi. Sa investigasyon, nakumpirmang nagtungo nga ang 2 dalaga sa Chubuno Hotel noong 6 ng Mayo. Nilibot nila ang paligid at balak sana nilang mag-check-in sa Erie Hotel na katabi lamang ng Chubuno Hotel. Ngunit pagkatapos ng gabing iyon, bigla na lang silang naglaho. Kahit ang kanilang kotse, hindi rin natagpuan. Naging palaisipan sa mga pulis kung nakarating nga ba sila sa Erie Hotel o may masamang nangyari habang sila ay nasa biyahe. Isa pa sa mga isinasaalang-alang na posibilidad ay ang paglalayas ng dalawa upang magsimula ng bagong buhay, ngunit wala ring sapat na ebidensya para patunayan ito. Tulad ng Pilipinas, ang Japan ay sagana rin sa mga tradisyon at pamahiin. Isa sa kanilang paniniwala ay hindi lamang tao ang naninirahan sa mundong ito.
mayroon ding ibang nilalang na bagamat hindi natin nakikita ay nakikibahagi sa ating paligid. Ang misteryosong pagkawala ni Megumi at Narumi ay iniuugnay ng ilan sa mga kwento ng kilalang Japanese folklorist na si Kunio Yanagita. Isa sa kanyang mga tanyag na salaysay ay ang tungkol sa isang batang lalaki na bigla na lang nawala habang naglalaro sa isang templo. Bago ito tuluyang nawala, nakita pa umano ang bata na tila tulalang nakatingin sa malayo. Ayon kay Yanagita, ang bata ay kinuha raw ng isang tengu, isang nilalang mula sa Japanese mythology. Ang tengu ay kadalasang inilalarawan bilang espiritu o nilalang na may anyong tao at ibon. Kilala ito sa pagiging misteryoso, malupit at makapangyarihan at madalas itinuturing na tagapangalaga ng mga bundok at kagubatan. Marami ang hindi naniniwala sa mga ganitong kwento, ngunit hindi maiwasang itanong, maihahalintulad kaya ang pagkawala ni Megumi at Narumi sa mga alamat ni Yanagita? Isa ding naging haka-haka na lumutang ay may kaugnayan sa North Korea. Noong panahong iyon, iniulat na nasa kabuuang 470 kataong dinukot umano ng North Korea ay malapit sa Omachi Route, isang daan na hindi kalayuan sa Chubuno Hotel. Lalong lumakas ang hinalang ito dahil sa lapit ng spa sa naturang ruta. Bagamat tila mahirap paniwalaan, may mga kaso nang naiulat kung saan may mga taong nawala kasama ng kanilang sasakyan. Ang posibilidad na kayang itago o sirain ng North Korea ang anumang ebidensya kabilang na ang mga sasakyan ang siyang dahilan kung bakit pinaniwalaang maaring may kinalaman ang teoryang ito sa pagkawala ni Megumi at Narumi. Ang Chubuno Hotel ay matatagpuan sa Himi City, Toyama Prefecture sa Japan. Noong kasagsagan nito, isa ito sa mga kilalang hotel sa rehiyon na dinarayo ng mga turista dahil sa magagandang tanawin ng dagat at makulay na kultura ng Himi. Maraming bisita ang pumupunta rito upang mag-relax at lasapin ang mga lokal na pagkain habang tinatamasa ang iba't ibang amenities ng hotel. Bukod pa rito, kilala rin ang lugar sa mga natural hot springs o onsen, kaya't patok din ito sa mga gustong magbabad sa mainit na tubig para maibsan ang pagod. Subalit noong unang bahagi ng dekada 80, nagsara ang hotel matapos itong malugi. Ibinenta ito sa isang auction sa halagang 35 milyong yen. Mula noon, iniwan na ito at kalaunay naging tambayan ng mga gangster at lugar ng mga kabataang mahilig sa ghost hunting. Bago pa man ito tuluyang iabandona, kumalat na ang mga usap-usapan tungkol sa mga kababalaghang nagaganap sa loob ng hotel. May mga haka-hakang nagpakamatay umano ang dating may-ari matapos malugi ang negosyo. Isa pang kwento ang tungkol sa isang batang lalaking estudyante na di umano'y nalunod sa spa pool ng hotel. Dahil sa mga misteryong ito, naging paboritong destinasyon ang Chubuno Hotel ng mga nais makaranas ng kababalaghan. Ngunit dahil sa kapabayaan ng ilang turista na nag-iwan ng basura, hindi na rin napangalagaan ang lugar. Taong 2023 nang ito ay napagdesisyunan ng i-demolish. Isang bagong teorya ang muling umingay matapos lumabas ang isang anonymous na post sa isang kilalang online forum na 2chan. Ang kwento ay isinulat ng isang anonymous user na tatawagin nating A at isinulat ito sa magkakahiwalay na bahagi. Ang unang post ay lumabas noong March 10, 2001. Ayon kay A, may kaalaman siya tungkol sa kaso. Ngunit ito raw ang unang pagkakataon na ikinuwento niya ang isang partikular na karanasan. Nilinaw rin niya na pareho silang lasing ng kausap niya noong nangyari ito, kaya maaaring may mga bahagi ng kwento na hindi malinaw o kumpleto. Ayon sa kanya, nalaman niya ang tungkol sa insidente noong 1997. Nasa isang maliit na snack shop siya sa kanilang bayan sa labas ng Kanazawa at nakikipagkwentuhan sa isang babaeng staff doon. 3 lang daw silang customer sa loob. Nilapitan siya ng isang babae mula sa cubicle at sinabing gusto raw siyang makausap ng lalaking naroon. Pumayag si A at lumapit. Sa loob ng cubicle, nadatnan niya ang isang lalaking nasa late 20s, ang edad at may medyo maangas na porma. Sinubukan sanang sumama ng babae sa pag-uusap, ngunit pinalayas ito ng lalaki,
kaya silang dalawa lang ang naiwan. Tahimik muna ang lalaki habang inuubos ang sigarilyo. Pagkatapos ay nagsalita siya, "Mahilig ka pala sa mga kwentong kababalaghan. May ikukwento ako tungkol sa kaso ng Chubuno. Pero huwag mong ipagsasabi kahit kanino, kung hindi, papatayin kita." Dito na nagsimula ang nakakakilabot niyang kwento. Ayon sa kanya, sina Megumi at Narumi ay talagang may planong pumunta sa Haunted Chubuno Hotel, ngunit natakot silang mag-isa. Nagkita raw sila sa Kayomaru Park kasama ang isa pang kaibigan. Ang ilan sa mga detalyeng nabanggit ay tumugma sa mga lumabas sa investigasyon. Ayon sa lalaki, dito na nagsimula ang hindi inaasahang pangyayari. May dalawang lalaking lumapit daw kina Megumi at Narumi at inalok silang samahan sa Haunted Hotel. Sumakay si Megumi sa dala nilang sasakyan at sumakay ang isa sa mga lalaki, habang si Narumi naman ay sumakay sa pag-aaring kotse ng isa pang lalaki. Sabay nilang tinahak ang daan patungo sa Chubuno Hotel. Upang hindi mahalata, nagpadala pa raw ng mensahe ang isa sa mga lalaki sa pager ng mga babae na nagpapanggap na papunta sila sa hotel. Pero ang totoo, nagpadala rin siya ng hiwalay na mensahe sa kanyang mga kasamahan para magkita-kita sila sa Futagami Mountain, hindi sa Chubuno. Sa halip na sa Haunted Hotel, dinala raw ang mga babae sa isang abandonadong ospital malapit sa bundok. Pagdating doon, may 3 pang lalaking naghihintay. Ayon pa sa misteryosong lalaki, nagkatitigan sila ng kanyang mga kasamahan, isang senyales para simulan ang pag-atake. Tinakot umano ng isa sa mga dalaga ang mga lalaki at sinabing isusumbong sila sa pulis. Dahil sa takot, sinakal daw ng isa sa mga lalaki si Megumi hanggang sa bawian ito ng buhay. At dahil sa pangamba na baka magsumbong rin si Narumi ay pinaslang rin ito. Ikinuwento rin ng lalaki na itinapon nila ang mga bangkay sa isang imburnal sa bundok ng Futagami. Nilinis nila ang kotse para walang fingerprint at iniwan ito sa bundok. Sa huli, sinabi pa raw ng lalaki na ang isa sa mga sangkot ay nagpakamatay, ang isa naman ay isinugod sa mental hospital, at ang huli ay patuloy pa ring nagtatago hanggang ngayon. Ayon sa mga Japanese netizens na nakabasa ng kwento ng anonymous user, hindi dapat basta paniwalaan ang kanyang salaysay. Isa sa mga dahilan ay ang pag-amin niya mismo sa kanyang post na siya ay lasing noong araw na narinig niya ang kwento. May ilan na naniwala, ngunit marami ang nagduda at nagsabing maaaring gawa-gawa lamang ito para makakuha ng atensyon online. Noong 2014, pinabulaanan ang nasabing kwento matapos lumantad ang 3 lalaki na umano'y nakasaksi sa totoong pangyayari. Anila nung gabi ng May 5, 1996, habang sila ay nasa Fushigi Toyama Fort, may nakita silang 2 babae na sakay ng kotse. Balak daw nilang lapitan ang sasakyan, ngunit bigla raw umatras ito at nahulog sa bangin diretso sa dagat. Dahil sa takot na mapagbintangan, hindi agad nila ito isinumbong sa mga pulis. Sa loob ng maraming taon, itinago nila ang pangyayaring iyon. Ngunit matapos ang mahabang panahon, nagpasya rin silang magsalita. Nang malaman ng otoridad ang kanilang salaysay, naniwala naman sila sa bersyon ng 3 lalaki. Ayon sa mga investigador, wala silang nakitang indikasyon ng foul play kaya hindi na nila pinalalim pa ang investigasyon. Noong March 2020, 6 na taon ang nakalipas mula ng unang may lumantad na saksi, muling binuksan ang investigasyon, 24 na taon matapos mawala sina Megumi at Narumi. Isinagawa ang malawakang paghahanap sa bahagi ng Fushigi Toyama Port upang alamin kung naroon ang mga lahbi ng mga dalaga. Sa lalim na ilang metro sa ilalim ng dagat, natagpuan ang isang sasakyan at sa loob nito ay 2 kalansay. Isa sa mga na-recover ay isang gas station card na may pangalan ng isa sa mga dalaga. Lubos ang pagdadalamhati ng mga magulang, lalo na ng pamilya ni Megumi, nang makumpirmang natagpuan na ang katawan ng kanilang anak. Ayon sa kanila, mas gugustuhin pa sana nilang naglayas ito at tahimik na namuhay sa ibang lugar kaysa sa ganitong masaklap na katotohanan. Bagamat tila natuldukan na ang matagal ng misteryo, mas lalo pa itong nagbukas ng maraming tanong. Batay sa mga police report at ulat ng media, may ilang bagay na kapuna-puna. Sino ba talaga ang 3 lalaking saksi? Bakit sila naghintay ng 18 taon bago lumantad? Ano ang dahilan
ng bigla nilang pagsasalita. Paano nila nasabi na sina Megumi at Narumi ang sakay ng kotse gayong madilim noong oras na iyon? Paano nahulog ang kotse sa dagat kung ang kalsada ay pahtag? Kung nahulog nga ang sasakyan, bakit hindi nakalabas ang mga dalaga? Patay na ba sila bago pa man ito bumagsak sa tubig? At higit sa lahat, bakit umabot ng 6 na taon bago muling buksan ang kaso matapos lumabas ang mga saksi? Bakit hindi sila tinuring na suspect? Dahil sa mga ito, nagpahayag ng pagkadismaya ang ama ni Megumi sa naging takbo ng investigasyon. Tumanggi naman ang mga pulis na magbigay ng karagdagang detalye. Hanggang ngayon, maraming tanong ang nananatiling walang kasagutan. Natagpuan man ang mga bangkay, nananatili pa rin sa isipan ng publiko ang sari-saring teorya at espekulasyon. Ngunit mananatiling haka-haka ang lahat ng ito hanggat walang malinaw at konkretong ebidensya na magpapaliwanag sa buong katotohanan.